Lumipas ang ilang linggo. Ang mga sugat ni Salvador ay dahan-dahan ang nagkikilong. Nag-iwan nito ng mga peklat na nagsisilbing paalala sa kaniyang naging laban. Sa mga panahong ito, ang baryo nila ay nagdiriwang sa isang matagumpay na ani. Ngunit alam ni Salvador na ang kapayapaan ay pansamantala lamang. Oo, ang aswang ay hindi pa bumabalik. Ngunit hindi ibig sabihin nito tapos na ang panganib. Sa bawat oras na lumilipas ay patuloy ang paghilom ng sugat ng halimaw. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga anting-anting, nilapitan siya ni Leticia. Ang mukha ng asawa, puno ng pag-aalala. "Salvador, narinig ko ang usap-usapan sa baryo." Ani nito. "Oh, ano naman iyon?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa maliit na batong may nakaukit na simbolo. "May mga nawawalang hayop daw sa kabilang baryo. May mga nagsasabi din na nakita raw nila ang isang malaking anino na lumipad patungo sa gubat." Ang dibdib ng albularyo ay bilang kumabog. Ang aswang ay umaatake na naman. At ngayon, muling naghahanap ng pagkain. "Kailan daw ito nangyari?" tanong ni Salvador. "Kaninang madaling araw lang daw." Sagot naman ni Leticia. Ang kanyang mga kamay ay pinaglalaroan ng laylayan ng kanyang damit. "Hindi kaya bumalik na siya?" "Oo. Tama ka, Leticia. Bumalik na ang aswang. Bumalik na din ang lakas nito." Tumayo ang albularyo. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa bintana, sa direksyon ng kagubatan. "Kaya, kailangan nating maging handa." "Huwag kang sumugod na mag-isa, Salvador." Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. "Alalahanin mo ang nangyari sa'yo." "Hindi ako susugod. Magbabantay lamang ako." Pinilit ni Salvador ang umiti para pakalmahin ang kanyang asawa. "Pero kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari." Pagkatapos ng kanilang usapan, tahimik na naglakad si Salvador. Ang kanyang pangarit ay nakasabit sa kanyang baywang. Hindi siya nagtungo sa bukirin. Sa pagkakataong ito, nagtungo siya sa gilid ng kagubatan, sa direksyon patungo sa kabilang baryo. Alam niyang doon niya mahahanap ang aswang. Habang patuloy na naglalakad, natigilan ang albularyo. Naamoy na naman niya ang masangsang at nakakasulasok na amoy. Nagmasid-masid at nag-imbestiga si Salvador at nakita niya ang mga bakas ng kuko sa lupa, malalalim, patungo sa loob ng kagubatan. Ramdam niya ang aswang ay nagtatago at nag-aabang. Alam niyang hindi niya ito maaaring hayaan. Kung magpapatuloy ang aswang sa pag-atake sa mga hayop, darating ang panahon ang mga tao na ang susunod nitong bibiktimahin. Pumasok siya sa kagubatan. Maingat ang kanyang bawat takbang. Ang mga puno dito matataas at siksikan, kaya mas madilim ang kapaligiran. Ang mga anting-anting sa kanyang katawan tila ba nagiinit. Isang babala ng nalalapit na panganib. Nagpapahiwatig na malapit ang nilalang. Sa di kalayuan may narinig siyang isang mababang ungol kasabay ng mga tunog ng nadudurog na buto at napupunit na laman. Sumilip siya sa likod ng isang malaking puno. Nakita niya ang aswang. Nagtaka si Salvador na makita ang nilalang. Di hamak na mas malaki ito kaysa sa huling beses na pagkikita nila. Ang mga balahibo nito tila mas makapal. Nakaupo ito sa gitna ng isang hawan at sa harap nito may labi ng isang baboy. Sariwa pang dugo ng kawawang hayop. Ang aswang ay abala sa pagkain. Ang mahaba nitong dila patuloy na lumalabas habang dinidilaan ang umaagos na dugo. Mas naging seryoso ang ekspresyon sa mukha ng albularyo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa pangarit. Hindi niya mapigilan ang galit na bumabalot sa kanya. Hindi lamang dahil sa
Hindi lamang dahil sa kawawang hayop, kundi dahil sa panganib na dala ng halimaw sa kanilang baryo. Ngunit bago pa siya makakilos, ang aswang ay biglang huminto sa pagkain. Sa isang higlap, nakatitig na ito sa kanya. "Hindi ka na natuto," ani ni Salvador. Ang kanyang boses ay matatag. Lumabas siya mula sa likod ng puno. Ang kanyang pangarit ay nakahanda na. At ang aswang, naglabas ng isang malakas na umol. Ang tunog ay nagpaugong sa buong kagubatan. Tumayo ito. Ang kanyang malaking pangatawan ay nagdulot ng mas malaking anino sa lupa. Ang bibig niya bahagyang nakabukas, habang may tumutulo na dugo at mga punit na laman. "Tapusin na natin ito, halimaw," ani ni Salvador. Sumugod ang aswang ng napakabilis. Biglang nawala sa paningin ni Salvador. Pero dahil matalas ang pakiramdam ng albularyo at bihasa sa delikadong labanan, ay nailaga niyang mabilis na kalmot ng aswang na ang pinupunteriya ay ang kanyang ulo. Bahagyang umatras si Salvador at tuminga siya ng malalim. Naghanda sa kanyang gagawing pag-atake. Ganon din naman ang ginawa ng aswang. Nang walang ano-ano'y biglang umatake ang dalawang magkatunggali. Kalmot, sipa, suntok at kagat ang ginawa ng aswang na mahusay namang naiiwasan at nasasangga ni Salvador, at nagagawa pa nitong umatake ng mas mabilis at mas pulido gamit ang kanyang pangarit. Isang malakas na kalbot sana ang gagawin ng aswang. Ang akmang pag-atake nito ay siya ding nagbigay ng maiksing pagkakataon para kay Salvador upang maiwas-iwas patas ang kanyang napakatalim na pangarit. Nahiwa ang dibdib ng aswang at sumirit ang maitim na dugo nito. Ang nilalang ay napahiyaw sa sakit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito matras. Sa halip, ito ay sumugod muli. Ang kanyang galit ay mas matindi. Ang labanan ay mas naging brutal, mas mabilis. Kahit may malaking sugat ang nilalang, hindi ito nagpapatinag. Parang hindi nito naiisip ang pinsalang natamo. Iwas dito, iwas doon. Ang bawat galaw ni Salvador ay pinag-iisipan. Bawat hiwa ng pangarit ay may layunin. Subalit, nagtaka ang albularyo. Ang aswang ay tila hindi tinatablan. Ang mga balahibo nito tila mas nagiging makapal. At ang mga nagiging sugat nito, napakabilis namang naghihilom. "Hindi ka ba mamamatay?" bulong ni Salvador. Ang kanyang hininga ay mabigat at ang kanyang katawan ay nagsisimula na ring manghina. Gayon din ang mga galos at sugat, nagsisimula na ding maapektuhan ang kanyang paggalaw. Ang aswang ay hindi sumagot. Sa halip, ito ay naglabas ng isang nakakapanindig palahibong tawa. Tila natutuwa ito sa paghihirap ng kanyang kaaway. "Hindi ako susuko," matatag na sabi ng albularyo. Kahit na ang kanyang katawan ay nanginginig, sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Leticia, ang kanyang baryo, ang kanyang pamilya. Hindi niya maaaring hayaan na matalo siya ng aswang. Umatras bahagya Salvador. Huminga siya ng malalim at pinakalmang sarili. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kanyang pangarit. Naisip niya na kung hindi niya mapapatay ang aswang sa isang atake lamang, ay siya ang mapapatay sa labanang ito. Patuloy na pinagmamasdan ng aswang ang kanyang kalaban. Napansin nito na parang naging kalmado ang albularyo. Sa pagkakataong ngayon ay nakaramdam ng kaba ang halimaw. Ngunit hindi niya ito maipaliwanag. Alam niya ang taglay niyang lakas. Di hamak na lamang ang aswang pagdating sa pisikal na aspeto. Bumabahagya ang katawan ni Salvador sa lupa habang hawak ang kanyang patalim sa kanyang kanang kamay. Nakapustura ito na parang tatakbo pasugod sa kalaban. At hayo na nga, isang malakas na pagsipa sa lupa ang ginawa nito na agad namang nag-iwan ng malaking bakas. Sa isang kisap mata ay nasa harapan na niya ang aswang.
Napakabilis ng pangyayari. Ngunit para kay Salvador ay para bang nakahinto ang oras at tanging siya lamang gumagalaw. Sa pagkakataong ito, nag-ekis ang kanyang kamay at bahagyang nakapihit pakaliwa ang kanyang katawan. Mula sa kanyang kaliwa, iwinasiwas niya ng ubod na lakas ang kanyang hawak na pangarit. Habang patungo sa leg ng aswang ang talim ng sandata, nagawa pa nitong isangga ang kanyang kamay. Subalit tumagos lamang ang pangarit sa braso ng halimaw at tumiretso sa leg nito. Pagkatapos nun, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Unti-unti nang tumakbo ang oras para kay Salvador. Nakatayo ito at nakatalikod habang dahan-dahang nahuhulog sa lupa ang kamay at putol na ulo ng malaking halimaw. Huminga siya ng malalim habang ang katawan niya patuloy ang panghihinig. Sabay bulong ng mga salitang, "Tapos na." At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na babalik ang aswang. Pagkatapos niyang bahagyang magpahinga at bawiin ang kanyang lakas, bumalik na siya sa kanilang kubo. Gaya ng dati, ang kanyang katawan ay puno ng galos at sugat. Ngunit ang kanyang puso, puno ng tagumpay. Pagdating niya, si Leticia ay naghihintay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Salvador, Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" Ang kanyang tinig, puno ng takot nang makita ang kanyang kalagayan. "Tapos na, Leticia." Ang kanyang boses ay pagod, ngunit puno ng ginhawa. "Napatay ko ng aswang." Totoo ba ito?" tanong ng kanyang asawa. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa. "Oo, sa pagkakataong ito, sigurado ako." Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng kapayapaan. Ang gabi ay dahan-dahan na namang lumilipas, at habang ginagamot ni Leticia ang kanyang sugat, ang kwento ng kanyang laban sa aswang ay kumalat sa buong baryo. Si Salvador ay hindi lamang isang albularyo, kundi isang bayani. Kanyang lakas, ang kanyang tapang, at ang kanyang pagmamahal sa pamilya at sa kanyang baryo ang nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Sa wakas, ang mga anino sa kagubatan ay tila nawala na, at ang buwan ay lumiwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Subalit, tapos na nga ba?